huwag ninyong gawa ng special operation. Dahil pag ginawa ninyo yan, makatikim din kayo ng special operation. Senator Bato, kapilitan na ako lumabas. 23 years ako sa intelligence service. 10 taon na ako assign ng Mindanao. Simula ng 1979 hanggang 1989. Kami yung mga nakipaglaban doon sa mga Sparrow Unit ng Davao. Kaya wag na nating ipaabot sa malaking gulo kung ang mga nagbabiolate ng batas ay namamayagpag. Kailangan natin ang suporta ng mga tao. Yes. Dahil nakikita natin at alam din namin ang rules of engagement sa lahat ng operation. After 38 years sa active service, nag-retire ako na matahimik dahil akala ko ay payapa na ang bayan natin at maging masagana na ang pamumuhay natin. Ngunit mukhang nagkamali ako dahil kung naging membro man ako ng Kabataang Makabayan nung akong high school pa at naging sundalo ay nakikita ko ang paghihirap ng taong bayan personally, hindi sa salita lang. Nung panahon ng Walongko, tinawag kami galing sa Davao, 1986. Nagdala ako ng tropa dito sa Camp Aguinaldo. At kasama kami, nagdepensa sa Camp Aguinaldo ng 8 kudita. 1987, ang pinakauna na maraming namamatay. At 1989, ang huli na pinakamaraming namatay. Anong ginawa nila? Yung mga namatay na sundalo ay nagkaroon ng blackout. News blackout. Ang pinalabas, ang mga namatay na sundalo na mahigit 100 ay namatay sa combat sa Mindanao. Kaya nandito ako ngayon na huwag niyong subukan ang galit ng taong bayan. Dahil nung nasa Davao kami, nung 1979 hanggang 1984, araw-araw may namamatay na pulis. Kaya tinawagan kami at magkandak ng counter Sparrow operation. Ang namamatay na pulis sa Davao, dahil akala nila mga abusado, ay 38 police ban sa isang buwan. Kaya napilitan kaming gumawa ng operasyon laban sa kaliwa. Kaya huwag nyo nang subukan na magkaroon ulit ng hindi magandang pangyayari sa ating bayan. Kaya lang, kailangan ng tulong ng taong bayan. Kailangan ng taong bayan. Ipakita natin na dapat sumunod tayo. Dapat sumunod tayo sa batas. Hindi lang ang taong bayan ang dapat sumunod sa batas. Dapat ang sumunod sa tamang pamamaraan at sa tamang batas. Kagaya ng ating konstitusyon ay dapat ang mangunguna ay ang law enforcers. Dahil kung wala ang taong bayan, ay baka mawawala rin kayo. At nakikita natin na pag lumakas ang kalaban, gaya ng mga kalaban sa kaliwa, ay wala na din naman nagawa ang PNP sa Davao. Ang Davao tinake over ng Marine Brigade noong panahon ni Colonel Biason. Kaya ang nagtatraffic sa Davao noong araw ay mga Marines. Ang nagtatraffic at nagkakandak ng peace and order operation sa Davao noong panahon ng kasagsagan ng bakbakan doon ay ang Marines. Ngayon, bakit ang nangunguna sa pagprotekta sa gumagawa ng mga kasalanan, lumalabag sa batas, ay pinoproteksyonan ng mga pulis at NBI? Tama ba yun? Ang tao ang makapagsabi kung tama yun. Pero sa experience namin na matagal na sa gera, ay hindi tama kung ang bawat aksyon ay lumalabag sa batas. Kahit sino pa man na lumabag sa batas ay dapat hulihin at ipakulong. Pero sa tamang paraan, meron tayong rules of engagement at tamang procedures kung paano ipapairal ang batas. At huwag niyong pilitin na lumabag kayo ng sunod-sunod sa batas dahil pag nagalit ang taong bayan ay hindi ninyo sila mapipigilan. Ganon ang nangyari sa Davao, kaya nagkaroon ng patayan noong araw na yun. Ito pa, noong 1989,
Muntik nang matalo ang armed forces doon sa Camp Aguinaldo. Ang order na kataas-taasan sa amin, ako mismo nakatanggap ng order, ay tapunan ng granada ang mga pwersa ng mga sundalo na umatake sa Camp Aguinaldo. Hindi ko sinunod yun. Ang sinabi ko sa commander ay hindi namin magagawa yan dahil illegal yan. Natanggal ba ako sa serbisyo? Hindi naman. Noong 1987, ang order sa amin, patayin yung mga leader ng mga nagkagkudita. Kasama na si Colonel Hunasan. Nag-make statement ako. Ang sinabi ko, mga kasama din natin yan. Mga kasama din namin yan. Sir, hindi namin pwedeng magagawa yan. Kung gusto nyo, kausapin na lang natin. Sir, yun ang hindi magandang experience kung panahon ng giyera. Maraming nambubusabos, maraming abusado, at marami rin ang sumusunod sa tamang paraan. Ngayon, humihingi si Senator Bato ng tulong, particularly sa grupo namin. Kaya ang iba sa amin ngayon na matagal ng retired ay lumabas. At wala naman kaming armas, pero huwag nyo kaming pipilitin dahil marunong kaming maghanap ng armas. Huwag niyong pipilitin na isama namin ang taong bayan sa panahon ng kahigpitan. Pag pinaghihigpitan na ninyo ang taong bayan, baka hindi nyo makontrol. Ang strength ng armed forces at ng PNP ay almost 400,000 lang. Ang strength ng mga tao ay mahigit 100 million. So, huwag niyong pipilitin na umabot tayo sa hindi masamang gawain. So, kailangan natin na ipairal ang batas. Kung sundin natin ang batas, dapat ang mga senador ay sumunod din sa batas. Dapat meron din silang rules of engagement. Kung gusto nila na palabas si Bato, makiusap sila ng maayos sa Bato, sa Bato, para maayos yung legal procedures kung paano siya may turn over sa tamang korte. Hindi pa sa ICC dahil hindi pa tayo member ng ICC. So bahala na ang korte ang magdesisyon kung saan siya dadalhin. Pero sa ngayon, dahil nasa loob siya ng Senado, ay dapat huwag ninyong gawa ng special operation. Dahil pag ginawa ninyo yan, makatikim din kayo ng special operation. Walang kwenta yun! Sinabi ko rin kanina sa mga medyang bayaran, kasi yung tarantadong media doon, sabi niya, ayan, isang ano yan, tama ba yung nagawin ng media kung magbalita ng fake news dyan? Mga bago tong GMA, pati ABS na to eh. Yan, nandiyan ang GMA! Mga puro inutil eh. Ha? Tawatan! Ang sabi namin, papayag kami na arestuin si Bato basta dito litisin sa ating bansa. Ito ay Republika ng Pilipinas, hindi Republika ng Netherlands, gago. Oo, yan, tama yun! Meron tayong sariling batas na umiiral sa ating bansa. Nandyan ang Supreme Court na dapat humusga kung ang Pilipino ay nagkasala o hindi. Hindi ang Netherlands at ang gagong ICC. Di ba? Tama, tama! Pero dahil gago ang administrasyon, pinipilit nila na ang mga Duterte at ang Duterte supporter kasuhan at itapon sa dalig para wala silang makalaban sa eleksyon. Alam nila kasi matatalo sila! Papayag ba tayo na maulit ang nangyari kay PRD? Papayag ba tayo? Lalaban ba tayo? Lalaban tayo para sa ating kinabukasan at para sa ating bansa. Ipaglaban natin kung sino ang totoong politiko na may pagmamahal sa ating mga Pilipino. Tama! Nagkagulo ba lang ganito yung termino ni PRD? Hindi! Marcos, putang ina mo, bakit kagulo ngayon? Yes! Putang ina mo, Marcos! Matibag na support. Kung meron kang bayag, pasukin mo yung bahay ng mga congressman na magnanakaw. At may dalang maletang maleta! Mga walang bayag itong mga tarantado na ito eh. Matapang lang kasi may mga gwardya. Pero kung walang gwardya, payag ba na kusuntukan kami ni Matibag? Yan!
Pabagsakin ko yan sa round 3 lang. Si John Vic Remulla, pabagsakin ko yung 3 rounds lang. Alam mo kung sino ang gusto kong referee? Si Marcos, para pag napabagsak ko yung dalawa, siya naman ang isunod ko. Ang gusto kong announcer namin, si Claire Castro. Para kahit hindi tama. Ang pustahan, pag natalo yung dalawa, si Claire Castro, ang gawin natin sa kanya, 1 buwan natin pagsalitain ang puro kasinungalingan. Punishment yun. Tingnan niyo mga kababayan. Tinanong ng media si Claire Castro, paano po re-resolve ng presidente ang krisis? Alam niyo kung anong sagot niya? Unang putok, ang pangalawang presidente nasa ibang bansa, gago. Ang tanong kung paano resolbahin ang krisis, hindi kung nasaan ang pangalawang presidente. Pangalawa, tinanong siya kung meron bang magkaibigan ba si Marcos pati si Babanta. Anong sinagot niya? Ang dapat po siguro itanong ninyo, anong relasyon ng mga Duterte pati ng mga Mabanta? Kung hindi ka ba naman tarantado, lahat na lang ng tarantado na naging tagapagsalita ng Malacanang at tagapagsinungaling, si Claire Castro. Ang sabi mo, hindi kaibigan ng presidente mong lutang si Mabanta. Pero bakit nandun siya nung birthday ni Mabanta? Diba? Babantot. Hintayin ninyo na mabaliktad ang sitwasyon at lahat kayo babalatan namin ng buhay. Pagkatapos balatan, buhusan ng kalamansi. Tapos paliguan ng asin. Yan ang dapat gawin sa mga politiko na ito. Mga congressman na mga kulupong na mga buhayan tarantadong inutil, Bitay. nandyan kayo para irepresenta ang boses ng inyong nasasakupan. Ano bang tawag sa inyo? Representative. Irirepresenta nyo ang boses at inahin ng inyong nasasakupan. Hindi irepresenta ninyo ang pera ng taong bayan at nakawin ninyo. San Fernando, Kamanggagawa Party List, sayang. Kamanggagawa Party List, San Fernando, sayang. Pera lang. Isa siyang manggang bulok na may bulate. Ang sabi mo, nire-representa mo ang boses ng manggagawa. Pwede ka naman bumoto ng no. Pwede ka naman bumoto ng yes. Ha? Abstain, di ba? Pwede siyang bumoto ng abstain, pero bakit yes? Kasi kailangan niya ng pondo sa kanyang opisina. Akala ko ba walang political color? Pero bakit ka bumoto ng yes? May color yellow. Ibig sabihin, isa ka ring mangga. Mangga gamit. X ka na. X ka na. Rapid on po. Isa pa yung mga tolpo. Yan mga tolpo, ang dami nila, pati kamag-anak, lahat sila magpipinsang congressman,